Mga kapuso, ito ang inyong GMA Regional TV interview sa Balitang Southern Tagalog. Bukas, April 30, ang deadline ng jeepney consolidation sa ilalim ng PUV Modernization Program ng pamahalaan. Kaugnay niyan, makakapanayam natin ngayong hapon si Ginoong Lumer Bernabe, ang Regional Director ng LTFRB 4A. Magandang hapon, Sir Lumer. Magandang hapon po at magandang hapon din sa mga tagapakanood at tagapakinig ng inyong programa. Sir, ano po ang mangyayari sa mga jeepney driver at operator na lalabag sa April 30 consolidation deadline? Tulad po ng nasabi ng ating pamunuan sa Department of Transportation at LTFRB, ang lahat po ng mga driver at operator that failed to consolidate on the deadline of April 30, sila po ay matatanggalan na ng individual franchises. Ang lahat po ng mga nag-consolidate ay mabibigyan ng tinatawag nating provisional authority sa loob ng isang taon. Okay sir, paano po ba malalaman kung consolidated o hindi ang isang jeep? May palatandaan po ba rito? Unang-una po, kung sila po ay miyembro na isang kooperatiba, ang bibigyan po namin prangkisa ay ang kooperatiba na kung saan sila ay kaanib. Napagkasundan din po namin na magkakaroon po ng mga sticker na ibibigay sa mga unit na nakakonsolidate. Sir, paano yung mga hindi member ng kooperatiba po? Unang-una po, hindi po sila tumalima doon sa direktiba ng ating ibinigay na kung saan dapat sila ay magmiyembro ng kooperatiba at ang kooperatiba naman ay magre-register o magko-consolidate ng kanilang consolidation dito sa aming opisina. Sir, karaniwang sinasabi ng mga tsuper, wala raw silang pambili ng modernized jeep. Ano po ba ang solusyon dito ng gobyerno? Yun nga po, kaya po pinagbubuo ng isang konsolidasyong kooperatiba ang mga driver at ang operator sapagkat sa mga kooperatiba pong ito, magpapautang po ang Land Bank of the Philippines at ang DBP na may kaakibat na equity in the amount of 260,000 up to 300,000 pesos sa bawat unit po na kanilang kukunin mula sa mga supplier o provider. Kaya po hindi po individual driver at operator ang uutang sa gobyerno, kundi po ang kooperatiba. Okay sir, panghuli na po ang mensahe po ninyo sa mga jeepney operator, driver at riding public. Ang mga benepisyo pong ibinibigay ng ating gobyerno sa mga nag-consolidate na kooperatiba, tulad po ng pagkakaroon ng fleet management program, pagkakaroon po ng SSS, magkakaroon din po sila ng mga medical aid program. Meron po din tayong tinatawag na service contracting program, na kung saan ang gobyerno ay may katapat na ayudang ibinibigay sa lahat ng kooperatiba upang matulungan sila sa pagbabayad ng kanilang installment. At meron din po tayong tinatawag na fuel subsidy program. Binibigay din po ito ng gobyerno natin sa mga kooperatiba upang makabawas sa mga gastusin sa kanilang mga fuel. Ito po ang mga benepisyong kanilang hindi makukuha kung sila ay hindi sasama sa consolidation. Yun po ang aking mga panawagan sa mga driver at operator na hanggang ngayon ay nag-aagam-agam pa rin na sumali sa programang ito ng ating gobyerno. Maraming salamat po. Maraming salamat din po, Ginoong Lumer Bernabe, ang Regional Director ng LTFRB 4A. Maraming salamat din po.